Maria Ressa, finak-check ni Atty. Larry Gadon at sinisiguradong makukulong talaga ito. Magandang araw mga kahuwan. May bagong video na naman po tayong ipinalabas. Pwede po bang i-like ang video ito at i-click mo na rin ang subscribe button upang mas updated ka sa mga bago kong upload. Thank you po mga kahuwan. Sinabon ni Atty. Larry Gadon si Maria Ressa sa isang pahayag at interview niya sa SMNI News Channel at sinabing kahit gaano pa karaming pasaring at complaint ang binabato ng Rappler ay wala pa rin itong silbi dahil sa kasinungalingan na kanilang ginagawa. Matatandaan rin na klinaro sa dating pahayag ni Atty. Larry Gadon na sa pagsara ng Rappler ay hindi ito nagsisikil ng press freedom. The decision to shut down Rappler is not about press freedom. Hindi ito nagsisikil ng press freedom dahil napakarami namang media organizations na inaalaw na mag-operate dahil kasi lisensyado sila. At yan ay hindi about press freedom but it's about regulation of business. Kaya hindi po pwede basta ka na lang tatayo ng kumpanya na wala naman palang registration. Kaya yan ang dapat na gawin. Isara talaga ang Rappler dahil wala silang registration at sila ay nag-ooperate illegally. Kundi si Atty. Larry Gadon, pag-usapan natin yung kaibigan niyang si BFF niya, Maria Ressa. Attorney, magandang gabi. Live tayo ngayon sa SMNI Nightline News. Admar Villando at MJ Mondihar, inyong makakasama po. parang pang good morning yung pungay ni attorney ha. Pang good morning yung pungay ng mata mo ha. Magandang gabi sa inyo, Admar and MJ, at magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Di ko na sasabihin siguro na-predict kasi alam ko naman na ito ay ang pinagbasehan mo ay batas. At kanina po ay talagang iginiit, no? Ng Court of Appeals na talagang guilty at tama ang hukom ng RTC na humawak nitong kaso po against dito kay Maria Ressa doon sa isa pa nilang reporter, Atty. Larry Gadon, sir. Oo. Ang pagkakaalam ko talaga, yung background niyan ay nagkaroon na ng conviction yan, si Maria Ressa at saka yung isang reporter ng Rappler, doon sa Regional Trial Court of Manila. At ang conviction na yan ay dahil sa merong nag-complain na isang private citizen, isang businessman, na ang sinasabi niya ay siya ay na-libel o ang kanyang reputasyon ay sinira ni Maria Ressa at ng Rappler. Kaya yung bagay na yan ay isang kriminal na aspeto ng complaint yan na wala namang kinalaman ang gobyerno at walang kinalaman ang press freedom. Kaya nung ito ay kanilang inapila sa Court of Appeals, dahil na malinaw naman yung mga ebidensya, well-documented, at talaga namang merong batas na nagsasabi na ito ay isang krimen, ay na-uphold ng Court of Appeals at na-affirm ang kanilang decision noong Regional Trial Court. In fact, ako nga medyo natagalan pa dito kasi kung tutuusin, dapat yun, mga within 6 months ay dapat ay nabigyan na ng decision yan ng Court of Appeals. Pero nagtagal pa kasi dahil sa mga dilatory tactics ng Rappler. At ito naman ay talagang yung expected na yan, yung ruling na yan. There's no way na makakaalpas dito o makakalibre dito si Maria Ressa dahil kasi napakalinaw ng mga ebidensya na naipresenta dyan. And parang susunod nila na step ay magpapasaklolo na sila sa Supreme Court. At nakikita mo ba, attorney, based siguro sa history, pag ilang beses na talagang binasura at talagang inaffirm ng Court of Appeals ang desisyon ng isang regional trial court, posibleng ganito rin yung sapitin nila pag sapit po ng Supreme Court? Ako ay nakakatiyak na yan ay i-affirm din ng Supreme Court.
Kasi masyadong malinaw yung batas na nilabag at yung ebidensya at yung talagang mga pangyayari. Nagkakaroon lang naman ng pagkakataon na nababaliktad ng Supreme Court ang mga cases kung talagang merong question of law na yung interpretasyon. Pero ito, napakaraming mga evidences eh. They cannot deny yung mga post nila at they cannot deny yung mga statements na ginawa doon ng reporter. So, there's no way na yan ay mababaliktad pa. Nakakasiguro ako na makukulong itong si Maria Ressa neto. Dapat nga lang bantayan ito na baka mamaya ay tumakas yan. Alam nyo naman na hindi naman yan Filipino citizen, kundi isang Amerikana yata yan eh. O hindi ko alam kung ano talaga yung citizenship niyan. Sir, meron pong inilabas na statement naman yung Rappler at sabi dito, parang nanghihimok pa eh. Sabi dito, the decision weakens the ability of journalists to hold power to account. We call on our media colleagues, our community, and other advocates of a free and independent press to be vocal and vigilant now more than ever. This is not just about Maria Ressa, Rey Santos Jr., or Rappler. What is ultimately at stake is our democracy, whose strength rests on a media that is not threatened by the state or intimidated by forces out to silence critical voices. Kumbaga, parang gina-justify talaga na mali yung RTC, mali yung Court of Appeal, sila lang yung magaling, tama sila, mas magaling sila, at humihimok pa na magkaisa at kumbaga parang sinasabi na talagang banatan yung yung government at kung sino man ang gusto raw na i-silence yung tinatawag na critical voices. Ano masasabi mo rito, attorney? Well, yan ay talagang taliwas naman yan sa mga katotohanan dahil meron silang isang tao na inargabyado. The press freedom has nothing to do with this and the principles of democracy has nothing to do with this. Meron silang na-libel na isang tao na siniraan nila ng gusto at alalahanin natin na yung tao na yun kaya siya nagreklamo because he is a respected member of the business community. And then siniraan nila ng siniraan, pinalabas nila doon na masamang tao ito. Karapatan naman ng tao na magreklamo. And walang kinalaman ito sa press freedom. Yan nga mahirap dito sa Rappler. Ang galing-galing nila mambaliktad ng mga istorya. Kaya nga sila bearer of fake news. Kasi nga, yung kanilang mga katwiran dito ay talagang namang baluktot. Napakabaluktot ng katwiran na yan na manghihimok pa sila ng mga media community para na tulungan sila. Ano itutulong sa kanila? Sila itong merong sinagasaan at meron silang inargabyado na tao. Meron silang siniraan. Kaya walang kinalaman dito yung kung ano man ang trabaho ng mga media. Sapagkat ako rin naman, Admar at MJ, ako rin ay taga-media. Pero hindi naman yan ganyan na meron ako isang negosyante na sasabihin ko na siya ay magnanakaw, na siya ay corrupt, na siya ay kung ano-ano pa. Hindi ko ginagawa yan. Dahil if you are going to attribute some defects or bad image or bad publicity to another person, yun ay talagang kalabag na yun sa batas. Ngayon, nakakatiyak ako na yan ay ma-affirm din ng Supreme Court dahil napakalinaw ng ebidensya. Kaya nakakatiyak ako na itong si Maria Ressa ay pagkatapos ng desisyonan yan ng Supreme Court, if ever they will file an appeal, makukulong yan. Nakakatiyak ako. Willing ako makipagpustahan dyan. Well, sir, sa panig naman po ni Ressa, sabi niya na hindi dapat siya ma-filean ng cyber libel dahil daw yung batas ay hindi pa naman daw effective sa panahon na na-publish po yung story on May 29, 2012, 5 months before yung cybercrime law po ay nag-effect on October 3 on the same year. Sa inyo pong ano dyan, sir? Ano po bang sapantahan dyan? Well, yung sinasabi niya siguro ay yung original date ng publication ng article. Pero inulit nila yun
and at the time that they republished that article, the law was already effective. So for every act of writing an article, that is another count. So kung ang una nila sabi nila assuming na hindi covered, pero yung mga succeeding publications nila covered na yon. And naalala ko rin na attorney, humiling din ng side kasi may nakuha, ang nabaliktad pa attorney yung mismong inaakusahan nila, siya pa yung kumuha ng parang clearance doon sa authority, di ko alam kung NBI or PDEA ba yon, para magki-clear Yes, sa kanyang pangalan at parang ibinigay doon sa Rappler na ito, meron akong ebidensya. Nabaliktad na tuloy Kumbaga siya na yung inobliga na parang okay, kung gusto mong linisin yung pangalan mo, ikaw mag-produce ng ng ebidensya. So ibinigay, parang hindi ata binigyan ng pansin. Meron pang ang nangyari pa, meron pa yata silang staff ng Rappler na parang naging witness nung nitong si Keng against, kasi umamin siya na merong write-ups pero hindi pinablish. Oo nga, meron siyang write-up na magko-correct sana doon sa article na nauna, pero hindi pa rin pinablish kasi nga they would they stuck to their intent of damaging the reputation of William Keng. Kaya kung sana lang yon ay kanilang pinablish yun na hindi pala totoo yun, yung una nilang article, di sana nakalibre sila dyan. Kasi siyempre titingnan din naman dyan ng hustisya na ikaw naman pala kung nagkamali at meron ka namang iratong na iyong pinalabas, makakapag-mitigate sana yon ng circumstances. Kaya lang, hindi naman nila ginawa and pinanindigan na nila yung paninira nila kay William Keng. And yun naman tao, may karapatan naman magreklamo yon, no? Walang kinalaman doon yung press freedom or kung ano man yung mga democracy sinasabi nila na yan. Masyado na tayo niloloko nitong si Maria Ressa na ito, kaya dapat lamang na makulong na yung taong yan. Oo. And, isipin mo, pinaglululukot niya tayo doon sa principles of democracy, the rights of press freedom, mga ganyan. Walang kinalaman yun doon. Ibig mo ba sabihin, pwede mo gawin yun sa kahit kanino lang. Hindi, sasabihin mo, press freedom yung iyong, ang iyong depensa. We have to remember that the exercise of press freedom has limitations. May limitasyon bawat lahat ng gawa ng mga karapatan. Yung pag-enforce ng ating mga karapatan, merong mga katapat na limitations. Sa desisyon po ng RTC, hanggang 6 na taon yung pagkakakulong, tapos magbabayad sila ng at least 200,000 for moral damages at 200,000 sa exemplary damages. Ganito rin yung naging desisyon ng CA, pero may idinagdag, no? Sa RTC, 6 years lang, no? Hanggang 6 years yung maximum. Pero sa Court of Appeals, dinagdagan ng 8 buwan at 20 araw. Oo. Siguro basta nakita ng Court of Appeals na mas dapat pang dagdagan at na meron sigurong mga aggravating circumstances diyan na nakita ang Court of Appeals kung kaya dinagdagan nila ang sentensya. Kagaya na lamang noong punto na nagpadala na pala ng letter or dokumento si William Keng na siya ay innocent doon sa bagay na ibinibintang sa kanya, and that Rappler refused or failed to publish his side. Kaya mabibilang yon na isang aggravating circumstance na kaya siguro dinagdagan ng Court of Appeals ang sentensya na nanggaling sa baba sa Regional Trial Court. And with this development po, attorney, yung Rappler, meron na silang CEO na convicted, convicted criminal. Kumbaga, pwede na lang idagdag doon sa yung Nobel Prize, no?
laureate ba yun? Sa dulo, Tawag? sa dulo Oo, dapat. so meron na silang, kasi mahilig yan sila, di ba? Parang kagaya ni PBBM, nilalagyan nila ng dictator son. So ngayon meron na sila talagang pwede ilagay, attorney, na Yes. convicted Oo, criminal. pwede na yan. Convicted CEO of Rappler. Oo. Kung ginagawa nila, lagi ko yung kay Bongbong Marcos, kay President Bongbong Marcos na son of dictator or son of martial law dictator, Pwede na rin. dapat ikabit na rin sa kanya yon. Tapos meron pang may Famous dadagdag. yung Rappler na yan. Oo. Ako nga, every time na ako ay kanilang ire-refer, lagi nilang nilalagyan ng notorious. Sa pagkakatanda ko, Admar, ako ay walang pinatay, ako ay walang binugbog, ako ay walang ninakaw dahil hindi naman ako talagang masamang tao. Pero ang sinasabi nila notorious. Nagtataka nga ako, ano ba yung notorious niyan? What have I been notorious for? Oo. Notorious ako sa kabaitan, pero yung kanilang ginagawang kaya ako ay masayang-masaya na itong si Maria Risa ay makukulong at long last. No? Meron pa sa attorney kasi may Pero dadalawin ko naman siya. Ay. Dadalawin ko siya sa kulungan Ay. at dadalan ko siya ng kape, pagkain, o alam mo naman tayo ay Kristiyano naman. Oo. And I am sure na si Pastor Kibuloy ay sang-ayon din sa aking plano na dalawin sa kulungan si Maria Risa at ako'y magbibigay ng pagkain sa kanya dahil alam ko hindi masarap ang pagkain doon. Oo, maliban dyan, attorney, na may dagdag yung convicted cyber libel criminal, ay pwede rin may dagdag kasi parang itong SEC naman, talagang ginigiit, no, based din sa rulings ng Court of Appeals at mismong nagsabi na ang Supreme Court na ano na yan, final na yung naging desisyon ng Court of Appeals, foreign funded yung Rappler. May maidagdag na rin na foreign funded at hindi lehitimong dito sa Pilipinas. Oo. Iyan pa ang isang katigasan ng ulo nila at yung pambabaliktad nila. Nasa konstitusyon na ang ownership and operation or management of mass media should be reserved only to 100 Filipino ownership. Kaya hindi ko nga malaman sa kanila kung ano pa yung sinasabi nila ng mga press freedom na naman daw, democracy. Kasi ang isang mass or media organization ay bukod sa pagpamamalita at tagapahayag ng impormasyon, alalahanin natin na ito ay isang negosyo, ito ay isang kumpanya, and ang lahat ng kumpanya, lahat ng korporasyon ay sumasailalim sa regulatory powers ng Securities and Exchange Commission. Kaya tayo may ganyan ay upang maprotektahan ang publiko sa kung anuman ang imahe o kung anuman ang pinapabigay na imahe sa taong bayan o sa publiko. Kasi ang isang korporasyon ay pwedeng magbenta ng mga stocks, pwedeng magbenta ng mga assets, kaya ang publiko ay binibigyan ng proteksyon sa mga ganyang bagay sa pamamagitan ng pagrirehistro ng kumpanya. Ngayon, kung ang isang kumpanya ay kulang o lumabag sa mga requirements ng pagrehistro, ayan ay pwedeng i-revoke ng Securities and Exchange Commission. At walang pwedeng magbawal yan sa kanila. Actually, natatawa ako doon sa sinasabi nila na i-a-appeal daw nila yung revocation. Hindi po pwede yan sapagkat ang powers ng regulatory agencies when it comes to processing and evaluating an application ay nasa kamay lamang at nasa kapangyarihan ng regulatory agency. Halimbawa, kung ikaw ay nag-a-apply ng driver's license at ikaw ay hindi naman pala marunong mag-drive o kaya ay ikaw ay underage, hindi mo siyempre pwedeng sabihan o hindi ka pwedeng mag-file sa Court of Appeals para atasan ang LTO na ikaw ay bigyan ng lisensya. Kulang ka ng requirements kulang ka ng kaalaman, kulang ka ng mga requirements under the law, di siyempre hindi ka bibigyan. Now, you cannot
go to the Court of Appeals and sasabihin mo mag-aapila ka doon. Yan ay isang malaking kabulastugan yan. Hindi pwedeng ganyan yung... Ayun na nga, mga kahuwan, sa inyong palagay, ano ang inyong reaksyon at komento sa bidyong inyong napanood? Huwag kalimutang magbigay sa comment section. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick lang po ang subscribe button at i-click mo na rin ang bell icon upang updated ka sa mga videos na aking i-upload araw-araw. Thank you po.